Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. I really feel guilty. Nakakunot ang noong tinitigan ni Isabela ang refleksyon ni Erica sa malaking salamin. Naroon sila sa restroom kung saan mabilis niyang ipinaliwanag dito kung bakit siya absent sa klase ng 3 araw. Ayaw pa sana niyang pumasok pero posibleng ma-drop out siya kapag hindi pa siya nagpakita sa klase. Bakit naman? Tanong niya. Tumingin din ito sa refleksyon niya sa salamin. I was never there for you. Sagot nito. Isinara niya ang pouch at nakangiting humarap dito. Ano ka ba? Kasama na kita ngayon. Bumuntong hininga ito. No, I mean, sana noong time na, well, sana lang maging maayos na ang mami mo. Tumango siya. Sana nga. Tanging nasabi niya. Maya-maya ay niyaya na niya itong lumabas ng restroom. Hindi pa man sila nakakalayo nang makasalubong nila ang taong hindi siya handang makita. Natigilan siya sa paglalakad. George? Tumingin siya sa mga mata nito. Nanginig ang mga kalamnan niya nang mabaka sa mga iyon ang pinaghalong galit at sakit. Para siyang matutunaw sa pagkakatitig nito. Iwan mo muna kami, Erica. Gusto kong makausap ang kaibigan mo. Anitong hindi inaalis sa kanya ang tingin. Napalunok si Isabela. Alam niyang darating ang panahon na kukomportahin siya ng binata tungkol sa pag-iwan niya rito sa Isabela. Inasahan na niya ang galit nito. Pero ng mga sandaling iyon, natanto niyang hindi pala madaling harapin ito, lalo na at siya nagdulot ng sakit na nararamdaman nito. Suddenly, she felt his pain and she wanted to cry. George, may klase pa kami, sabi ni Erica. May himig ng takot sa boses nito. Saglit niyang tinignan si Erica bago muling bumaling sa binata. Tama siya. Akmang ipagpapatuloy nila ni Erica ang paglalakad nang muli silang matigilan. Mag-usap tayo, Isabela. Mariing sabi ni George. Humarang ito sa daraanan nila. Wala siya nagawa kundi pagbigyan ng binata. Sumenya siya kay Erica na mauna na ito. Pagkatapos ay bumaling siya kay George. Nang tuluyang makalayo si Erica, ay bigla siyang hinilan ni George sa braso. Namalaya na lang niya na dinala siya nito sa art room. Binitawan siya nito saka maraing tumitig sa kanya. Pagkatapos, marahas nitong isinara ang pinto. Bumuntong hininga siya. George, I'm sorry. Hindi ko... Ginagago mo ba ako, Isabel? Putol dito, sasabihin pa niya. Bakit ako pa ang pinaglaruan mo, ha? Halatang galit na tanong nito. Napaatras siya. Gusto niyang kumawala sa bangis na pagkakatitig nito sa kanya. Pero ang bawat pag-atras niya ay ginagantihan nito ng hakbang palapit sa kanya. Nagsimulang umusbong ang takot sa dibdib niya. No. Anito, saka hinagip ang braso niya. Isinandal siya nito sa pader, dahilan para mahulog ang bag na nakasukbit sa balikat niya.
George, please. Nanginginig ang boses na sabi niya. Nagtagis ang mga bagang niya. Sabihin mo nga sa akin kung bakit bigla mo akong iniwan. She wanted to tell him the truth. Pero naisip niya ang mama nito at ang magandang kinabukasan na naghihintay rito. May iniwan akong sulat, di ba? Tanging nasabi niya. Wala kang ipinaliwanag sa sulat mo. Sagot nito. Tama ito. Sa sulat niya ay humingi siya ng tawad dahil nadadama ito sa gulo ng buhay niya. She told him she wanted to find herself. Idinagdag din niya na malaya na itong umuwi sa bahay nito. It's better this way. Naalala niyang isinulat niya sa dulong bahagi ng liham. Iyon lang at hindi na siya nagbigay ng anuman detalye na kanyang pag-alis. I think that was enough. Pinigil niya ang sariling yakapan ito at humingi ng tawad. Lalo lang siyang mahihirapan na pakawalan ito kapag ginawa niya iyon. Ano? Nabahira ng pagtataka ang galit sa mga mata nito. Bumuga siya ng hangin. George, it's over. Sinabi ko na lahat sa sulat. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga tanong sa mga mata nito. Nakikita niya sa mga iyon ang refleksyon ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tila nangihinang sabi nito. Dahan-dahan siya nitong binitiwan. She tried to pull herself together. Ginamit niya ang titirang lakas ng loob niya para salubungin ang mga mata nito. Iyon lang ang paraan para makumbinsi niya ito na hindi siya seryoso sa relasyon nila. Nagpapasalamat ako sa company na ibinigay mo that time. But I had enough. Napagod na ako kaya umuwi na ako. The trip was a verse. Sinubukan ko lang naman At na-realize ko, hindi pala yun masaya. Aniyang pilit na itinago ang totoong nararamdaman niya. Nahiling niya na sana ay lamunin siya ng lupa para matapos na ang lahat. So all this time? Yes, George. It was all a lies. Lahat na pinakita ko sa iyo at lahat na nangyari sa atin, wala yun. Hindi seryoso yun. Ng mga sandaling iyon ay gamit na gamit niya ang pagiging artista sa harap ng binata. Nakita niya sa mga mata nito ang samot-sarang emosyon. Natitiyak niyang unti-unti na niya itong napapaniwala sa kasinungalingan niya. Bigla ay para siyang nasaktan sa mga sinabi niya. Abot langit ang pagpipigil niyang huwag umiyak. She needed to do it. Kailangang mapaniwala niya ito. Isabel, mahal kita. Hindi ako nagpapanggap na sabihin ko yun sa'yo. Sabi nito sa mahinang boses. Tila lumong-lumo ito. She wanted to burst into tears. Gustong-gusto niya itong lapitan at yakapin. Pero nanatili siya nakasandala sa dingding. She needed something to hold on to at that moment. Iyon ang unang pagkakataon na nakadama siya ng ganong emosyon. Hindi siya makahinga. Pero hindi kita mahal. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Isabella, hindi nito na ituloy ang sasabihin nang may kumatok sa pinto. Tila may nagkakagulong estudyante sa labas na pilit binubuksan ng pinto. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Nanggigilid ang mga luha sa mga mata nito. Halatang pinipigil lamang nito ang sarili na mapaluha. He was still trying to keep his composure at least. George, tigilan na natin to. We're over. Kapag kuwan ay naging sunod-sunod ang pagkatok sa pinto. Nagulat siya nang bigla itong lumapit doon. Saka pinagtatadyakan ng pinto. He was really mad.
Natutop niya ang kanyang bibig habang nakatingin dito. Muli itong humarap sa kanya. Nanalo ka ngayon, Isabel. Pero sinasabi ko sa iyo, kung sa tingin mo ay tapos na tayo, nagkakamali ka. Ako ang magsasabi kung kailan tayo matatapos, tandaan mo yan. Ani itong sinuntok pa ang pinto bago binuksan iyon. Napaigtad ang mga estudyante nang lumabas si George at dire-diretsyong naglakad palayo. Nanlalambot ang mga tuhod na napaupo siya sa sahig habang hilam sa mga luha ang mga mata. Isabel, natigil ang akmang pag-akyat niya sa hagdan nang marinig ang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Bigla ay nahati ang atensyon niya sa kasama niyang si Jackson at kay George na nalingon niyang papalapit sa kanya. Kumunot ang noo ni Jackson, saka pinukol si George ng masamang tingin. Kinabahan siya. Kakatapos lang ng klase niya kanina nang makasalubong niya si Jackson. Matagal na ito nagpapahangin sa kanya pero hindi niya ito pinagbibigyan. He was too old for her. Graduating student ito sa kursong law. Masyado itong matalino na hindi na niya kayang sakyan ang takbo ng isip nito. Bukod doon ay mayabang ito. Ilang beses na niyang tinanggihan ang alok nito na ihatid siya sa susunod niyang klase, pero masyado itong makulit at kung ano-ano ang mga tinatanong at sinasabi. Sa huli ay hinayaan na lang niya ito. Hanggang ngayon pala ay binubuntutan ka pa rin ng lalaking yan, sabi ni Jackson. Tumingin siya kay George. Palagi niyang hinihiling na sana ay huwag na siyang lapitan ng binata dahil lalo lang siyang nahihirapan na panindigan ang paglayo rito. Kapag nagpatuloy pa ito sa pagsuyo sa kanya, ay baka bumigay ulang uli siya. Hindi iyon maaari. Nangako siya sa ina nito at ayaw niyang masira ang kasunduan na iyon. Tama lang ang ginawa niya ngayon. Mas madaling matutupad ni George ang pangarap nito kung wala siya sa buhay nito. Please, Isabel, mag-usap tayo. Ani ni George na nagsusumamong tinig. Bigla ay tila nalusaw ang depensang pilit niyang pinatatag ng ilang araw para makaiwas dito. Hinawakan niya ang braso ni Jackson. Gusto niya ipakita kay George na hindi na ito mahalaga sa kanya. Saglit na tumingin sa kanya si Jackson bago mayabang nang umisi kay George. May klase pa siya. Wala siyang oras makapag-usap sa'yo. Hindi ito pinansin ni George. Isabel, sandali lang to. May sasabihin lang ako sa'yo. Anitong hindi inalis ng kanyang tingin. Akmang aabutin nito ang braso niya nang pigilan ito ni Jackson. I'm with her, mariing sabi ni Jackson. Natakot siya na magsukatan ang dalawa ng matatalim na tingin ang mga ito. Maya-maya ay nagbawi si George ng tingin. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. Isabela, ang kulit mo sabad ni Jackson, sabay tulak kay George. Naalarma siya. Akmang susugurin ni George sa Jackson nang yakapin niya ito. Huwag George, please. Wala na tayo dapat pag-usapan. Pigil niya rito. Hindi umibig si George. Mataman lang siyang tiningnan nito. Please George, umalis ka na. Pagmamakaawa niya rito. Nanggilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito. Saka nang lulumong lumayo sa kanya. Pasuray-suray si George sa paglalakad habang nakaalalay sa kanya si Simone. Galing siya sa birthday party ng isa nilang kaklase. Hindi niya ugaling uminom. Sa katunayan, bihira siyang umattend
sa mga kasiyahan. Pero dahil kay Isabela ay nagawa niyang lahat iyon. Tuluyan na siyang hindi kinausap ni Isabela pagkatapos na nangyari sa art room. Bagamat seryoso ito sa pagsasabing wala itong nararamdaman para sa kanya, ayaw niya iyong paniwalaan. Tumutol ang puso niya sa mga sinabi nito. Nararamdaman niyang mahal siya ng dalaga, pero hindi niya alam kung bakit nagkakaganon ito. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi niya nalalaman ang rason nito. Naroong paulit-ulit niya itong pinuntahan. Patuloy rin niya tinetext at tinatawagan sa cellphone. Ilang beses din niyang sinusubukan na kausapin ito, pero palagi itong may kasama. At sa tuwin na ay iniiwasan siya nito. Humingi rin siya ng tulong kina Simona at Erica, pero wala rin nangyari. He felt so frustrated. Nagmumukha tuloy siyang stalker ni Isabela. Sinabihan siya ni Erica na tigilan muna niya ang pagsuyo sa dalaga. Aasikasuhin daw muna niya ang thesis niya dahil malapit na ang defense. Pero kilala niya ang sarili niya. Kaya niyang gawin ang responsibilidad niya kung kinakailangan. The only thing that went wrong in his life was Isabela. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin na hindi ito nakikita o nakakausap. Handa niyang gawin ang lahat para dito, kahit ipahamak pa niya iyon. Ganun kahalaga sa kanya si Isabela, kaya labis ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Malapit na tayo pare, sabi ni Simon. Alam ko, pauwi tayo sa amin di ba? Nakatungong tanong niya. Bagamat nakainom siya, ay alam niya ang ginagawa niya. Oo nga, sinasabi ko lang naman sagot nito. Natawa siya. Ikaw, alam mo pa ba ang pauwi sa inyo? Biro niya. Tumaltak ito. Oo naman. Maya-maya ay tumigil siya sa paglalakad. Saka humarap dito. Umuwi ka na. Ihahatid pa kita, di ba? Nagtatakang tanong nito. Kinutusan niya ito. Baliw. Ano ako? Nililigawan mo para ihatid. Umuwi ka na nga. Kaya ko ang sarili ko. Nagkamot ito sa ulo. Bahala ka na nga. Sige, mag-iingat ka ha. Napangiwi siya. Ikaw ang mag-ingat. Sige na. Tumango ito bago siya tuluyang iwan. Bagamat nahihilo, ay pinilit ni George na maglakad nang hindi nabubuway sa kalsada. May 2 kanto pa bago niya marating ang eskinita patungo sa bahay nila. Marahil dala ng epekto ng alak, ay biglang uminit ang pakiramdam niya. Hinubad niya ang kanyang uniform. Pagkatapos ay isinukbit iyon sa balikat niya. Isunuksok niya ang kamay sa bulsa ng pantalon niya. Saka nag-isip ng ipapaliwanag sa nanay niya. Maya-maya ay namataan niya ang 2 bulto ng lalaki na makakasalubong niya. Dahil malayo pa siya sa mga ito at may kadiliman sa parting iyon ng lugar, ay hindi niya mabistahan ng maayos ang itsura ng dalawa. Gumilid siya sa kanang bahagi ng daan. Nagtaka siya nang gumilid din ang mga ito sa gawin niya. Kapag kuwan, ay pinagitnaan siya ng mga ito. George Perez? Tanong ng isa. Sinubukan niyang aninagin ang mga ito. Isa sa 2 lalaki ang nakasuot na kamukha pa. Kaya mas hirap siyang kilalanin ito. Gayunman, base sa tindig at ayos ng mga ito, ay nasisiguro niyang hindi nilalayo sa kanyang edad ng mga kaharap niya. Sa katunayan, ay mukhang estudyante pa ang mga ito. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya na pilit nilalabanan ang pagkahilo. Magpapaalala lang kami. Tigilan mo na si Isabela, sabi ng nakakap. Pagkatapos
ay tinampal siya sa pisngi. Mabilis niyang hinawi ang kamay nito. Sino kayo? Naalartong tanong niya. Bakit kilala ng mga ito si Isabela? Huwag ka na magtanong. Anito, sabay suntok sa mukha niya. Sumadsad siya sa tabi ng kalsada. Tila nawala ang kalasingan niya nang makaramdam siya ng kirot sa isang sulok ng mga labi niya. Kapag kuwan ay nalasahan niya ang dugo mula roon. Bumangon siya at nakipagsuntukan sa mga ito. He did everything he could to fight. Pero mukhang sanay sa pakikipag-away ang dalawa. Namalayan na lamang niya na nakalugmok siya sa kalsada habang pinagtutulungan siya ng mga ito. Marahil sa dami ng suntok at tadyak na tinamo niya, kaya hindi na niya nagawang kumilos. Tila naman hid ang buo niyang katawan. Bago siya tuluyang nawala ng ulirat, ay pinilit niya ang sariling kilalanin ng dalawa. Umusbong ang galit sa dibdib niya nang maaninag ang isang pamilyar na mukha. Gusto niyang gumanti sa mga ito, pero unti-unting nilamon ng kadiliman ang buong paligid.